Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron pong isang economist at siya po ay walang iba kundi si Peter Schiff kung saan ay sabi po niya yung pag-angat ni Bitcoin sa presyong $35,000. Yan yung kanyang price surge na naganap nitong nakalipas na araw ay tinawag po niyang artificially inflated. Ayan. Si Peter Schiff, sa mga hindi po nakakaalam, ay isa po siyang kritiko. Yan, kritiko pagdating sa mga cryptocurrencies, lalong-lalo na dito kay Bitcoin. Kaya yan po ang sabi niya, artificially inflated. Ano nga ba ang ibig sabihin ng artificially inflated? Ayan, ayon po dito sa Reverso Dictionary, ayan, ang sabi po na ang ibig pong sabihin ng artificially inflated ay yan nga, produced by man. Ayan. Or not occurring naturally. Kaya ayan, kung pag artificially inflated ay parang ito ay hindi natural yung kanyang hindi natural yung pag-angat ni Bitcoin. Yan, or ito ay parang kagagawan ng isang individual. Kaya ayan, hindi natural. Kaya yan po ang sinabi rito ni Peter Schiff. Kaya ibig sabihin ay yung presyo na inakyat ni Bitcoin na $35,000 ay hindi pansamantala lamang. Kaya yan yung parang nais niyang sabihin dito. Pero ayan, bago tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan mga ka-crypto, ayan po si Ginoong Peter Schiff. Yan, kaya kung pag may mga, syempre sa lahat naman po ng mga bagay ay may mga kritiko. Ayan, maski maraming mga analyst dyan na napaka-bullish or laging bullish yung kanilang forecast or analysis or prediction sa mga cryptocurrencies ay hindi po natin maiiwasan na meron at meron talagang mga kritiko. Ayan, yung bumabatikos naman. Bitcoin breaks 17-month high amid anticipation of Bitcoin ETF approval, but economist Peter Schiff remains skeptical. Ayan. Yan na nga. Nitong nakalipas na araw ay nagkaroon talaga tayo ng breakout kay Bitcoin. Tumaas siya sa presyong $35,000. Kaya yan, tinawag po itong 17th month high. Ayan. At ang nagdulot po nito ay dahil sa inaasahan po ng lahat na ma-approve na po ang Bitcoin ETF. Ayan, ang Exchange Traded Fund ng Bitcoin. Kaya, ayan, nagpakitang gilas si Bitcoin. Pero, pagdating naman po kay Peter Schiff, ay siya po ay may malaking pagdududa. Yan, sa ipinakita ni Bitcoin dito. In the last 24 hours, Bitcoin broke a 17-month high to trade above $35,000. Data shows Bitcoin traders have exchanged over $52 worth of BTC since the past day. The Bitcoin rally may be attributed to the optimism surrounding the official endorsement of a Bitcoin exchange traded spot. Ayan na nga. Ito talaga yung dahilan. Yung maraming mga nagsasabi na yung nagdulot sa pag-angat ni Bitcoin at umakyat ito sa presyong $35,000 ay dahil sa ayan, nalalapit na approval ng Bitcoin Exchange Traded Fund. However, a renewed economist and Bitcoin critic doubted the geniuses of the Bitcoin surge, arguing Bitcoin ETF may not win widespread appeal as experts have projected. Ayan. May lumabas na mga critics. Yan, at isang lalong-lalo na ang isang kilalang economist at Bitcoin critic na si Peter Schiff. Yan, at siya ay may malaking pagdududa na yung nangyaring Bitcoin surge na ito ay hindi ibig sabihin nito na maraming magkaka-interes sa Bitcoin ETF. Yan ang sabi niya.
nobody will be dumped to buy Bitcoin ETF. Ayan. Wala daw, ayan, ang may gustong bumili ng Bitcoin ETF ayon po sa kanya. In his latest attack on BTC, Peter Schiff expressed skepticism about the Bitcoin ETF, wondering who will be rash enough to invest in it. Schiff contended that barely anyone would genuinely buy into the investment vehicle after it receives regulatory assent. Yan po yung patama ni Ginoong Peter Schiff pagdating dito kay Bitcoin. Yan, wala daw pong wala daw pong mag-iisip yan na mag-i-invest dito kay Bitcoin. Yan, dito sa Bitcoin ETF. Ayan. Lalong-lalo na at nakatanggap ito ng regulatory assent. Yan ang kanyang sabi rito. The critic based his sentiment on Bitcoin's recent uptick. According to him, the price of Bitcoin has been artificially inflated by anticipation of ETF approval in his words. Ayan. Yung pag-angat daw ni Bitcoin ay dulot lamang daw po yan ng isang artificially inflated. Yan. Dahil sa anticipation. Yan. Yung talagang marami yung umasa na maa-approve ang ETF ni Bitcoin. Kaya nangyari ang pag-angat ni Bitcoin at tinawag po niya yung pag-angat na ito bilang isang artificially inflated na galaw. I wonder who all the Bitcoin speculators think will be enough to actually buy the Bitcoin ETF, especially after the price was pumped up so much purely on the anticipation of people being enough to buy it. Kaya yan ang tindi ng sinabi niya rito, parang purely na yung anticipation lang, yung parang inasahan lamang ng mga tao yung approval ng Bitcoin ETF. Yan lamang daw yung parang naging basihan para umangat ang presyo ni Bitcoin nitong nakalipas na araw. Kaya ayan, yan po yung actual na kanyang statement dito sa kanyang X handle. Schiff has been renowned in the crypto community for his critical views about Bitcoin. He often addresses Bitcoin investors as speculators. Ayan. Tawag po niya sa lahat ng mga investors ng Bitcoin ay mga speculators daw po. In his view, speculators are buying Bitcoin now because they believe other speculators will buy Bitcoin once Bitcoin ETF is approved. Ayan. Para sa kanya, kung bakit niya sinabing speculators ang mga investors ng Bitcoin ay meron po siyang sariling definition dito kung saan ang speculators ay ito yung mga investors na bumibili ng Bitcoin ngayon dahil sila ay may paniniwala na may ibang mga investors na rin ang bibili ng Bitcoin. Ayan, bibili pa ng Bitcoin lalo na kapag na-approve na ang Bitcoin ETF. However, according to The Economist, more speculators are waiting to sell Bitcoin than there are speculators waiting to buy Bitcoin. Yan pa yung dagdag niya. Sabi niya rito ay mas marami daw po mga investors ang nag-aabang or naghihintay na magbenta ng kanilang Bitcoin kumpara sa mga investors na naghihintay para makabili ng Bitcoin. Ayan ang ayon po sa kanya. Similarly, Schiff has countered the sentiment that investment professionals would assist their client in buying Bitcoin ETF. The Economist believes such a scenario would never occur. According to him, there's just too much liability. Investment advisors won't buy them, and stockbrokers will only accept unsolicited buy orders. Yan pa yung kanyang dagdag rito. Because Schiff stance on Bitcoin has not changed for years, top figures in the crypto community have largely refrained from contesting his critical views. Crypto enthusiasts often make fun of him by sharing his past negative projections that turn out false. Ayan. Yan po si Ginoong Peter Schiff. Matagal na po siyang kritiko dito kay Bitcoin. Ayan. Pero wala pong yung mga kilalang mga tao ay hindi po nila pinapatulan si Peter Schiff. Hinahayaan na lamang po nila. Ayan. Kasi lahat naman po talaga ay may mga critical views. Yan, sa lahat ng mga bagay ay may
critical views. Kaya yan, hindi na iniiwasan na lamang po nila o hindi na lamang po nila pinapansin yung mga pahayag ni Ginoong Peter Schiff. Pero may mga ibang mga crypto enthusiasts dyan, lalong-lalo na dito sa YouTube. Ayan, may mga napapanood akong mga YouTubers na talagang pinagtatawanan si Ginoong Peter Schiff. Yan, dahil sa kanyang mga naging predictions nitong mga nakalipas na mga nakaraan na mga projections niya ay nagmali. Yan, kung saan siya ay nagkamali. Kaya yan, pinagtatawanan siya at yan. Ayan yung mga ibang crypto enthusiasts. Ayan, marami pong mga crypto enthusiasts dito sa YouTube at mapapanood natin sila na ayan, they are making fun of him. Ayan. Dahil ngayon nga, mali-mali kasi yung kanyang mga projections. Ayan. Ayan po ang tungkol dito kay Ginoong Peter Schiff. Ayan, artificially inflated daw yung pag-angat ni Bitcoin itong nakalipas na araw. At ayan, nasa inyo po yan kung maniniwala po kayo or hindi. Siguro kung pag isa po kayong kritiko katulad ni Peter Schiff ay siguro ay ayan, sang-ayon po kayo. Pero kung pag hindi naman, ay syempre ay hindi kayo sumasang-ayon dito sa kanyang pahayag. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.